Mga idol, baka gusto nyong suportahan ang munti nating channel through membership, click nyo lang po yung join button sa ating homepage. Tinulak palayo ni Yun Tianluo si Feng Yizi, na sumusuporta sa kanya, itinuro si Luo 13, nagre-rebelled ka. Pakiramdam ni Luo 13 ay parang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig. Nalilito, sinabi niya, Patriarch. Mahigpit na tanong ni Yun Tianluo, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na atakihin ang aking iginagalang na bisita? Hinagod ni Lasho ang kanyang balbas at walang pakialam na nagsalita. Sinusubukan mong ipaghiganti ang sword maniac, si Luo Changqing. Oo, walang pag-aatubiling sumagot si Luo 13. Kung hindi dahil kay Yun Tianluo, kinuha na ng palad na iyon ang iyong buhay. Ang sipa na iyon, kasama ang paghuli ng espada, ay gumamit ng halos 1/3 ng pambihirang kapangyarihan ng heavenly writing ni Lasho. Maaari niyang ginamit ang higit sa kalahati ng kanyang banal na kakayahan ng heavenly writing upang patayin kaagad si Luo 13, ngunit pinili niyang hindi. Sinakripisyo ni Yun Tianluo ang 20 taon ng kanyang buhay upang ibunyag ang eksena ng paglampas sa 9 lives. Para doon lamang, nagpakita ng pagpigil si Lasho. Nagalit si Luo 13, kaya't namatay ng walang kabuluhan ang aking junior brother. Isang nakakapanuyam na tawa ang umalangaw mula sa cloud-piercing flying chariot, anong biro? Sinubukan ni Luo Changqing na patayin ang aking pangalawang senior brother habang siya ay hamina. Dapat ba kaming umupo doon at hayaan itong mangyari? Tumingin si Luo 13 sa flying chariot. Patayin! Ang nagsalita ay ang ika-4 na disipulo ng Evil Sky Pavilion, si Ming Shiren. Matapos pakinggan ang pagyayabang ni Duan Xing noong araw na iyon, nag-aral siya ng mas maraming detalye, at doon lamang niya nalaman na sinubukan nga ni Luo Changqing na patayin ang kanyang pangalawang senior brother. Dahan-dahan at malinaw na nagsalita si Ming Shiren, nagpadala ang Cloud Sect ng mahigit 10 Divine Court Realm Cultivators upang tumulong sa paglibot at pag-atake sa aking master sa Green Sun Mountain. Paano mo balak bayaran ang utang na iyon? At paano naman ang ika-6 na elder ng Cloud Sect, si Ding Fangqiu, na nagpanggap na aking master at gumawa ng mga kalupitan sa paligid ng Crossing the Sky River? Paano mo ipapaliwanag iyon? Isipin mong ikaw ang Sword Saint ng Cloud Sect, isang tao ng matuwid na landas, ngunit wala kang naiintindihan tungkol sa karangalan, kagandahang asal, o kahihiyan. Kung ako sa iyo, pinatay ko na sana si Luo Changqing para sa ikabubuti ng lahat. Igagalang sana kita doon. Ang sinabi ni Ming Shiren ay eksakto ang iniisip ni Lasho. Ang disipulong ito, ay mahusay na naturuan. Tinapos ni Yun Tianluo ang kanyang tingin sa 3 master ng sekta. Totoo ba ito? Lumuhad ang sect master ng Cloud Sect na si Yun Wuji at sinabi, Patriarch, mangyaring payagan mo. Akong magpaliwanag. Tungkol sa usapin kay Ding Fangqiu, nagpadala na ako ng espesyal na sugo na si Liyun Dao upang mag-alok ng Black Magnolia bilang isang paghingi ng tawad sa Evil Sky Pavilion. Ang isyong iyon ay matagal nang naayos. Tungkol naman sa pagkubkob laban sa senior at sa tangkang pagpatay sa ikalawang mister ng Evil Sky Pavilion, iyon ay ganap na kasalanan ng Cloud Sect. Walang ibang dapat sisihin. Tumawa si Ming Shiren at sinabi, ngayon mas maganda iyan. Ngunit kailangan kong iwasto ka sa isang punto, pinatay ng aking master si Luo Changqing ng purong pagtatanggol sa sarili. Sa ugat ng lahat, ang kasalanan ay nasa iyo. Sa katotohanan, dapat ay humingi na ng tawad ang Cloud Sect sa aking master at nagmakaawa para sa kapatawaran. Ang mga salita ni Ming Shiren ay nagpahintong sa dila ni Luo 13. Hindi pa ako tapos. Luo 13, ikaw lang ang nakaligtas sa isang duelo sa espada ng aking pangalawang senior brother. Sa kung gaano mo siya kakilala, naniniwala ka ba talaga na gagawa siya ng ganoong karumal-dumal na gawain? Muling napahinto si Luo 13. Bagaman hindi niya gaanong nakasama si Yu Shangrong, sigurado siya, si Yu Shangrong ay hindi talaga ang klase ng tao na bababa sa panlilinlang. Sa kabilang banda, tila mas kapanipaniwala pa nga. Kilala niya ang kanyang junior ng masyadong mabuti. Upang makamit ang kanyang mga layunin, madalas na ginagawa ni Luo Changqing ang mga nakakagulat na bagay. Naunawaan na ni Yun Tianluo ang buong kwento ngayon. Dahan-dahan siyang tumango, dumidilim ang kanyang ekspresyon, Yun Wuji, halika rito.
Patriarch. Walang ideya si Yun Wuji kung ano ang balak ng Patriarch, ngunit wala siyang choice kundi maglakad ng masunurin. Noon, biglang itinaas ni Yun Tianluo ang kanyang malaking kamay at buong lakas na sinampal. Walang awa, mayroon pang ang bahagyang bug zone ng forceful energy sa sampal, habang ito ay dumampi sa mukha ni Yun Wuji, matunog na dumampi ang sampal ni Yun Tianluo. Namaga ang kalahati ng mukha ni Yun Wuji. Humayo ka, lumuhad at humingi ng tawad kay Kuya G. Nanatili si Yun Wuji sa kanyang kinatatayuan. Bahagyang bumantong hininga si Lasho. Sa edad ni Yun Tianluo, hamina na ang kanyang lakas. Matagal nang nagwatek-watek at nagkanya-kanya ang tatlong sekta. Nagpaalala ito kay Lasho kay Ji Tiandao, o marahil sa kanyang kasalukuyang sarili. Sa pagtanda, ang tanging magagawa ay sampilan ang mga tao. Nagbigay ng malamig na ungol si Lasho, palagi akong makatuwiran. Para kay Yun Tianluo, hindi ko pananagutin ang Cloud Sect. Ngunit kung mangyari muli, nang matapos niya, naramdaman ang lamig sa buong Cloud Sect. Dapat matapos na ang usaping ito rito. Kung tuluyan ng magkagulo, hindi ito makikinabang sa alinman sa panig. Kung ang pagluhod at paghingi ng tawad ay nalutas ang lahat, anong silbi ng mga suntok? Hindi nito itataas ang antas ng paglinang ng sinuman. Hindi inaasahan, labis na naantig si Yun Tianluo at Yumuko. Sa ngalan ng tatlong sekta, nagpapasalamat ako kay Kuya G. Ibinagsak ni Lasho ang kanyang manggas at kalmadong sinabi, isang maliit na bagay. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Lasho at lumipad sa hangin. Paapaa, patungo siya sa cloud-piercing flying chariot. Si Leng Luo at si Iu Honor ay sabay na lumipad patungo sa flying chariot. Pagbalik sa flying chariot, nanuyo si Ming Shiren, Master, ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay. Mabilis na lumipad si Luping mula sa Luo Sect at sinabi, payagan mo akong ihatid ka. Lahat ay walang imak na tumingin. Lubos na pinahiya ni Luping ang Luo Sect. Ngunit hindi sila talaga makapagsalita. Marami siyang dinalang mga powerhouses, syempre kailangan niya silang ihatid. Ano pa ang magagawa niya? Makipaglaban sa kanilang lahat hanggang kamatayan. Iginawad ni Yun Tianluo ang kanyang mga kamao at sinabi, hanggang sa muli nating pagkikita. Mula sa malayo, sumagot ang boses ni Lasho, hanggang sa muli nating pagkikita. Hindi hanggang sa nawala ang cloud-piercing flying chariot sa abot tanaw na nakahinga ng maluwag ang mga disipulo ng Cloud, Sky, at Luo Sect. Bumantong hininga si Patriarch Yun Tianluo at umiling. Nagulat sina Nangang Wei, Yun Wuji, ang tatlong master ng sekta at mabilis na lumuhad ng maayos sa harap ng Patriarch. Dahan-daang sinabi ni Yun Tianluo, nawala na ba ng kahulugan ang aking mga salita? Mabilis na sumagot ang tatlong master ng sekta, hindi po kami maglakas loob. Malaki ang lamambat ang tono ni Yun Tianluo, alam niyo ba kung ano ang nakasild sa chessboard na iyon? Umiling ang tatlo, hindi po. Si Nangang Wei ay nanunood ng labanan kanina sa tabi. Sa pagkakita ng napakalaking enerhiya ng espada at ng nagliliwanag na mga pattern sa sagradong lupa, inakala lamang niya na ito ay isang pagtatagisan ng mga pamamaraan, walang partikular na kakaiba. Ipagpapatuloy ko ba ang pag-oorganisa ng susunod na bahagi? Umiling ulit si Yun Tianluo at bumantong hininga ng malalim, iyan nga ang dahilan kung bakit hindi ko ipinasa sa inyo ang chessboard. Ang nakasild sa loob ay ang lihim sa aking pagtatangkang makarating sa 9 lives. Nang inag sina Nangang Wei, Yun Wuji, at Feng Yizi, Patriarch, ano ang iniisip ng tatlo? Sa isang komplikadong tingin sa kanyang mga mata, tumayo si Nangang Wei at nagtanong, bakit? Kumislot si Yun Tianluo ng kanyang manggas, at umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa huling bug zone ng lakas, kayo, ay hindi karapat-dapat. Ang pag-abot sa 9 lives, ay isang landas patungo sa kamatayan. Nagkatinginan ang tatlo ng hindi makapaniwala. Isang landas patungo sa kamatayan. Malayo pa sila sa pag-abot sa 8 lives, kaya natural, hindi nila naintindihan ang mga intricacies at tubos na kasangkot. Huminto si Yun Tianluo sa kanyang tono at sinabi, sa lahat ng mga taon na ito ng paghihiwalay, pinag-iisipan ko kung ano ang nagkamali. Sinubukan ko ang lahat, kahit na isinara ko ang aking mga alaala. 1,000 taon ang lumipas sa isang iglap.
Sa wakas naintindihan ko ang isang bagay, na ang mga mahihirap na problema ay dapat ipaubaya sa mga mas nakakaintindi. Maraming cultivator ang ayaw magbahagi ng kanilang mga insight at breakthroughs. Gayunpaman, ang mga cultivation notes ng malalaking cultivator ay madalas na mas mahalaga kaysa sa advanced techniques mismo. Simple ang malalaking katotohanan. Dahil hindi ko magawa mismo, bakit hindi ko ipagkatiwala sa mas may pag-asa? Napaka-insightful mo. Nahulaan ko. Bulong ni Yun Tianluo sa kanyang sarili, tulad ng sinabi ni Kuya G, sino ang nagsasabi na hindi maaaring hamanin ang katotohanan? Iyon ang dahilan kung bakit niya pinili na makipaglaban kay Lasho. Hindi ito komplikado, isang simpleng pag-iisip lamang. Kung ipinasa niya ang chessboard sa tatlong master ng sekta, hindi ito magiging regalo, kundi isang sentensya ng kamatayan. Sino ang taong iyon? Walang ideya. Nagtatakang tanong ni Nangang Wei, Patriarch, dahil ba dito ang inyong pagtatalo sa Evil Sky Pavilion? Dahan-daang lumingon si Yun Tianluo at sinabi, tama. Alam mo ba kung bakit pinayagan kitang lumuhod at humingi ng tawad kay Kuya G? Umiling muli ang tatlo. Nagpatuloy si Yun Tianluo, may pakiramdam ako na makakahanap siya ng paraan upang makarating sa Nine Lives. Nang masabi ang mga salitang ito, namayani ang katahimikan sa buong sagradong lugar, lahat ay nakatitig kay Patriarch Yun Tianluo na puno ng matinding pagkabigla. Labis na hindi makapaniwala ang tingin ni Nangang Wei, paano yun nangyari? Kalmadong sinabi ni Yun Tianluo, mas matanda siguro sa akin si Kuya G, pero nang makipaglaban ako sa kanya kanina, naramdaman ko ang walang hanggang sigla mula sa kanya. Ito ay, hindi ang uri ng sigla na maaaring taglayin ng isang tao sa katapusan ng kanyang buhay. Isang bagyo ang bumangon sa puso ng tatlo, habang naaalala nila kung paano pinakawalan ni Sword Saint Luo 13 ang isang nakakagulat na espada, ipagpapatuloy ko ba ang pag-oorganisa ng susunod na bahagi? Ngunit madali itong natalo ng Pavilion Lord ng Evil Sky Pavilion sa isang galaw. Makakaya ba talaga iyan ng isang tao sa katapusan ng kanyang buhay? Lumingon si Yun Tianluo at lumakad patungo sa gilid ng sagradong lugar, kahit na tama ka, bukod sa hindi ka naman, kailangan mo pa ring lunukan ang insultong ito, para sa akin. Lubos na natulala ang tatlo. Ang ibang mga disipulo ay sabay-sabay na nagsalita, magalang na hinahatid ang Patriarch. Dahan-daang lumipad ang cloud-piercing flying chariot sa karagatan ng ulap, at nabangga ang isang walang kaalam-alam na gansa, naiuwi mo ba ang pampalasa ng barbecue? Naiuwi ko. Tiningala ni CIU Honor ang kanyang maliit na ulo at sinabi, Master, dahil maganda ang sinabi ni Fourth Senior Brother, bakit hindi na lang burahin ang Cloud Sect? Natamba si Lu Ping, muntik mawalan ng balanse. Sa sandaling iyon, bahagya ring umalag ang flying chariot. Paumanhin, pasensya na, gustong-gusto ni Lu Ping na sampilan ang sarili. Bakit siya nagkusang loob na samahan ang mga big shot na ito? Nahuli ba ang kanyang utak sa pinto sa sandaling iyon? Ngunit naisip niya ulit, siguradong papunahin siya ng mga babong matatanda ng Luo Sect ng walang tigil. Mas mabuting lumabas at makarinig ng mga matataas na usapan mula sa mga tunay na eksperto. Biglang idinagdag ni CIU Honor, tulad ng piloto na ito, hindi ba dapat siyang tagteren agad? Mabilis na sinabi ni Lu Ping, paumanhin. Nadulas ang kamay ko. Hinagod ni Lasho ang kanyang balbas habang nakatitig sa umaatres na karagatan ng ulap. Ang maliit na batang babae ay talagang bumuti ng husto kumpara dati. Hindi ba babasa na intindihan niya ang paliwanag ni Ming Shen? Ang pagiging handang makinig sa katwiran ay nangangahulugan na, sa pinakamaliit, tama ang kanyang paninindigan. Bago pa makasagot si Lasho, tumawa si Ming Shen at sinabi, Little Junior Sister, teritoryo iyon ng tatlong sekta, protektado ng 12-dosenang mga harang at binabantayan ng maraming eksperto. Hindi kailangan ng digmaan para dito. Kapag dapat magsalita ng katwiran, dapat itong sabihin. Kung hindi, iisipin nilang madaling apakan ang aming Evil Sky Pavilion. Ang mukha ni CIU Honor ay mamantika, o. Nagpatuloy si Ming Shen, kailangan pa ring igalang ang mukha ni Yun Tianluo. Isang labanan sa chessboard, para lang sagutin ang tanong ni Master, sinunog niya ang 20 taon ng buhay.
Ang aming Evil Sky Pavilion ay pinahahalagahan din ng katwiran, hindi ba? Tumango si CIU Honor na parang dumudokot na sisiw, naiintindihan ko na. Salamat, Master. Kinamot ni Ming Shiren ang kanyang ulo, hindi ba dapat isalamat, Senior Brother, sa halip. Disiplinadong mabait na si Yuaner. Nakakuha ng 100 merit points. Sinulyapan ni Lasho at bahagyang tumango.